Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mula sa tirador ng sampayan ng kawani ng DSWD, dito naman tayo sa modus na maggaganchong among illegal recruiter na hulog sa bitag ng T3. Ang kanilang pangakong trabaho papunta ng Japan, peke lang pala. Narito ang report. Sila po ang nagtuturo sa inyo. Masyado mga itong mga masinungaling. Sige na. Hulog sa bitag ng T3 ang modus na mag-among illegal recruiter na nakilala sina Marilyn Cabacas alias Judith Cabacas at ang tauhan niyan si Gina Gandol sa ginawang entrapment operation ng Anti-Transnational Crimes Unit ng CIDG kasamang bitag T3. Ayon sa biktimang si Jose, 28 anyos na taga Malabon City, inalok siya ng trabaho sa bansang Japan bilang taga-ari ng gulay at prutas nila Marlene at Gina. Sa pamamagitan ng manonangkalang recruitment agency na RAM Asia Manpower Services. Pero makalipas ang isang taon, hindi pa rin sila nakaalis ng bansa. Nirefer kami sa kanila, then sinamahan kami makapag-meet up kay Ma'am Gina. Nangako sila ng December, hindi na ako nag-renew sa kontrata ko. Sinantay ko na lang po yung visa na sinasabi nila. Maging ang kanyang kapatid inalok din ang 2 dorobo ng parehas na trabaho. Suma total ang abot ng halos 70,000 pesos ang nakulimbat sa kanila. Gusto rin kasi ng kapatid ko makapag-apply abroad. So bali sabi niya, kung pwede, siya rin mag-a-apply. Parehas po farmer yung in-applyan namin sa Japan. Parehas kami 31,500 ang Bukod kay Jose at sa kanyang kapatid, isa pang biktima na mag-among illegal recruiter, si Tina, isang negosyante sa Caloocan. Parehas na estilo din ang ginamit sa kanila na mag-amo. Ang inilabas niyang pera umabot sa 100,000 piso. Nag-apply kami. Kami 100 Batch 1 and batch 2. Nag-aaral kami ng 4 na buwan. Pinagbayad kami ng translation. Sa mga dokumento na nakuha ng bitag T3, walang karapatan sila Marlene at Gina na mag-recruit ng mga aplikante dahil hindi naman sila rehistrado sa POEA bilang lehitimong recruitment agency. Mabigat na kaso ng illegal recruitment ang paratang ng mga biktimang sina Tina, Jose at ang kanyang kapatid laban kay Marlene Cabacas alias Judith Cabacas at mga tauhan niyang sina Gina Gandol ng RAM Asia Manpower Services. Base sa mga reklamong ito, agad na nakipag-ugnay ng bitag T3 sa tanggapan ng ATCU sa Campo Crame, isang entrapment operation na mabilis nilang ikinasa. Pagdating sa target area, naaktuhan ang pagharap ng mag-among illegal recruiter kay Jose sa loob ng opisina ng Dorobo. Nagawa pa nitong bumahin ang kanyang biktima. Saan mo mga Wala naman mga studio. Saan? Wala rin. Parang hindi siya host. Palisin natin siya. Sabihan ko na. Wala naman problema. Wala bayaran Nang abutin niya ang mark money, hudyat na ito para tuluyan silang mahulog sa bitag ng T3. Ma'am, sa CIDG kami, ma'am. Meron mo ba kayong license Na? sa CIDG, ma'am? Wala po ako ngayon, pero mayroon pa sa... Ikaw. Ang process po yung... Ay, wala. Tara na! May process tayo. Ma'am. Wala ng process. Ma'am, wala pong process sa POEA. Depende. Unang-unang mga ito, hindi mo dito kaliyan na kami. May siya eh. Hindi, kayo tinuturo eh. Kaya Saan tinuturo. ako naman sila nag-apply dito? Paano ba nga yan? Sila po ang nagtuturo sa inyo. Masyado mga itong mga masinungaling eh. Sige na.
sa Bitag T3, ang magamong illegal recruiter, nagawa pa rin itong magpalusot. Pero meron na kayong mga napaalis. Meron na po yung mga nurse. Mga nurse na una na doon. Pero ba't nila kayo inaakusahan na illegal recruiter? Hindi ko po alam sa kanila sir kasi yan, mga yan madalas sumatawag sa amin eh. Kung kailan. Sabi nga maghintay lang kasi nga ang proseso ng Japan, iba. Ayon sa pulisya, modus operandi na ito ni Marlene at Gina at mahaharap sila ngayon sa patong-patong na asunto. Ito yung usual na modus operandi nila na regardless kung wala silang authority from POEA, talagang nagre-recruit. They recruited, entice these people at kumulekte sila ng pera. We'll be filing Article 8042, which is the Migration Act of 1995. In large scale yan kasi marami siyang naloko. And then swindling kasi kinunan sila ng pera, and yet ang tagal ng proseso pagkatapos hindi sila nade-deploy. Ang paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa publiko, Iwasan po natin na pag nakarating tayo ng direct hiring, kasi if it is too good to be true, huwag po natin paniwalaan para hindi masayang yung ating kinitang pera dahil pinaghirapan natin yan. okay, tandaan kapag merong direct hiring sa ibang bansa, dito kayo nare-recruit, mag-ingat ho kayo. Senyalis na ho yan ng illegal recruitment para doon sa iba pang gustong sumunod sa yapak nitong si Judith Cabakas. Magsilbi sanang leksyon ang iyang paghuli sa inyo dahil marami pang susunod at kung sino pa dyan, hindi magsasawa Bitag T3. Tila Tolbe na magandang pakinggan. Marami tayo nabibiktimong ganon. Na sweldo mong ganito, sweldong ganon. Direct ito. Kaya wala kami sa POEA. Ganun lagi sinasabi. Direct kasi yung kapatid ko nagtatrabaho doon, yung amo niya, yung boss niya. Kaya hindi nyo kami makikita sa POEA, yung aming kumpanya. Marami yan, mga to, napapakita lang kunyari ng direct hiring, papel. At mga yun, naniniwala na bigay agad ng pera. Huwag nyo hong patulan yan, makipag-ugnayin mo muna. Para libre na lang ho, isang gunin nyo ho muna sa T3. Nandiyan si Tul Rafi, nandiyan si Tul Erwin. Nandito rin ako. So, libre pa ho, na hindi na ho kayo naloloko pa.